Okay mga lods, sa pag-usapan po natin tong kay Zyril Manabat at saka po dito sa lalaki na to, kung saan po ang lalaki ay isang TNVC driver at may sinabi siyang hindi maganda kay Zyril Manabat. Eto, iba, nagulat ako, nagpa-picture sa akin, Zyril Manabat, kuya picture tayo bago ko bumaba. Of course, baliktad yan nangyari dyan. Ang nagpa-picture dyan si kuya. Ako, sure ma'am, wag mo lang ibenta picture ko. Hindi, of course, hindi nangyari yon. Ang laki ng bata na yan, So, ang pine-pertain niya diyan kung medyo green yung utak nyo is yung hinaharap nga ni Zyril Manabat. Kasi nga, si Zyril Manabat ay sexy naman talaga si Zyril Manabat. Pero, bago tayo pumunta doon sa ating crux ng issue natin, sana lang intindihin nyo na hindi porke nakasexy ang babae, ibig sabihin ay lisensya na yon para bastusin nyo. Mali pa rin yon. Whether you're against women's clothing should be policed or not, it doesn't matter. Wala ka pa rin karapatan mambastos ng tao kahit ano pa yung suot niyan. Yun yung pinaka bottom line dito. Don't get it confused na kapag ka nakasexy, ibig sabihin ay dapat nang bastusin. Kontrolin mo yung sarili mo. Meron tayong mga batas para doon. Okay, so pakinggan na po natin si Zyril Manabat in regards po dito sa issue na to. It's not, again, it's never about the piece of clothing. Exactly. Nakapantrabaho ako. Exactly. So, ang context nito kasi papunta siya ng trabaho, so wala siguro siyang driver, so nag-hire siya ng TNVS. And again, it doesn't really matter naman kung ano yung suot ng babae. Ang importante dito kasi is dapat kang maging marespeto. Halimbawa, 'di ba kasi yung iba talaga sobrang revealing ng clothing nila. Halimbawa, papunta sila sa party. O, edi pagka ganun yung suot ng babae, edi it makes sense. Hindi porke ganun yung sitwasyon ng babae, dapat mong bastusin. Hindi ko maintindihan talaga yung ibang tao rito na bakit kailangan yung babae yung mag-adjust sa kanila. Kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon . Pero the law is very specific doon. Bawal kang maging bastos just because nakaganon. Ito. Maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Yeah. Nag-tip pa nga ata ako kasi nahiya ako pag may pinaghihintay akong tao. Ayun, 'di ba? So, ibig sabihin maganda yung pakikitungo ni Zyril Manabat, 'di ba? Pero ang ginawa nung driver pagkababa niya nag-post ng hindi magandang salita. Na ang problema po kasi sa internet talaga, may level of impunity dito kasi nga nasanay tayo na yung mga officials natin, yung mga public officials natin ay boka ng basto. So ang nangyayari, nagiging nakaka-copy natin yung behavior nila nang hindi natin alam. Actually, that is a theory ng actually idea yan ng social learning theory ni Albert Banduras, 'di ba? Sabi niya gano'n, behavior will be kahit anong will be copied kahit na hindi ka mag-effort. Lalong-lalo na sa social media na mabilis ma-validate yung mga sinasabi mo. Kita mo rito, nag-post siya ng bastos tapos ang mga meron agad mga nag-likes, meron agad ng mga nag-shares and all of this, 'di ba? So, yan yung problema kasi sa social media. May mga echo chambers tayo na nabubuo, and yung mga echo chambers na nabubuo validates our bad behavior instead na nasasaway siya, 'di ba? So yun talaga. Ngayon, again, sa batas po bawal po talaga mambastos ng babae regardless ng suot nila, 'di ba? I mean kasi yan katangahan yan . O so, let's say nakasexy damit yung babae. May karapatan ka bang bastusin siya because of that? Halimbawa, yung parang Nami Get Up, 'di ba? Kung nanonood kayo ng One Piece, yung nakapantalon at saka nakabra lang siya, 'di ba? Halimbawa, pupunta sila sa beach tapos ganun yung get up nila, tapos nag-TNVS sila kasi nasa loob lang naman sila ng isang vehicle na hindi naman vehicle na sila yung pasahero, 'di ba? So may expectation siya may expectation na dapat pa rin galangin mo yun. Hindi lisensya talaga yung yung suot para bastusin mo ang tao. Tuloy. So, wow. I hope na your family
your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, So, ayun niya. your Tama. wife. Diba? Parang, sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka ng tao. I'm never So, yun nga. So, yun pa isa. Ay, ano rin yan basic rule of empathy rin yan 'di ba? Yung ginagawa mo sa ibang tao, isipin mo rin kung ano yung mafe-feel nila pag ginawa yun sa'yo. Ganun lang naman yan 'di ba? So, and sinasabi, napaka straightforward naman ng batas in regards dito, 'di ba? Huwag kang mambasto. Simpleng-simple. Anyway. scared naman to express my passion about protecting women, about Yari protecting victims or voiceless in any gender, in any age. Maganda rin yan na makasuhan kasi para matapos na yung level of impunity dito sa Pilipinas. What do I mean by impunity? Kasi dito sa Pilipinas kasi, it is very easy to say bad words sa internet. It is very easy na mambastos sa internet. Kasi nakita natin kasi yung mga, halimbawa, ito, best example, si Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte kasi, syempre, kung ano-anong kabastusan yung sinasabi noon, di ba? And at one point in time, parang naging normal siya. Normal siya na magsabi ng ganon. Pero ang totoo, hindi naman okay talaga yun Immune from suit lang siya, kaya siguro walang walang nagdedemanda sa kanya. Pero the rest of us na normal na Pilipino, dapat tayong susunod sa batas. And ang masakit lang kasi, when the people in power are the one who actually breaks the rules or at least doesn't show you the higher ethical standards that the officials are supposed to be compelled to do, ayan yung nangyayari. Yung mga nasa idol nila, ginagaya yan, or yung mga nakasta sa baba nila, ginagaya yan, or at least may idea sila na pwede nilang gawin yun kasi ginagawa naman ni idol So, ako rin gagawin ko. And maganda na itong gagawin ni Cyril Manabat din dito na she will stand up for the rights of women. Ang problema kasi din sa Pilipinas kasi, yung accountability is very slow, 'di ba? Kasi pag nambastos ka, gagawin ng babae, sasabihan ka or i-condemn ka, pero wala na siyang action na gagawin doon. Even if it merits a legal action. Etong mga ganito, it merits a legal action. Yes, true that na si Cyril Manabat ay nakasexing damit, pero it doesn't really allow you na bastusin siya. Lalong-lalo na yung mga ganong klaseng salitaan sa social media. It's time na may tumindig para sa mga sectors na usually talagang biktima ng mga ganito. And meron din kasi kung mga napapanood na mga DDS vloggers or DDS trolls na parang ang may kasalanan daw ay si Cyril Manabat. Hindi naman totoo 'yon, mga idol. It's not her fault kung bakit ganon yung sitwasyon. Ang may fault nun is yung lalaking nambastos. It was never the fault of the person wearing the clothes. Although, of course, you have to dress appropriately. Halimbawa, pupunta ka sa simbahan, edi syempre, dapat kagalang-galang yung suot mo. Pero dito naman kasi, it's understandable. Papunta siya sa trabaho niya. Ganon talaga yung damit niya dapat. Naka very sexy siya for the video or for the show na pupuntahan niya. It's part of her attire. Or wag na yun kung pupunta siya sa party, do you expect her na maging balot na balot? Of course not. She's gonna have fun. She wants to express herself. Pwede yun. So tayong mga kalalakihan, lalong-lalo na, ulit-ulitin ko to, simula sa pool, hindi po lisensya because nakapang sexy yung babae ay dapat yung bastusin. Hindi po ganon. Yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya